Kapag andito ka sa Danang, Vietnam, pwede mong palampasin ito. Pero wag na wag mong palalampasin ito. Isa din kasi ito sa mga nilook forward kong mapuntahan dito. Saan nga ba ito? Simulan na natin ang kwento. Nasa ika-6 na araw pa rin tayo ng ating pamamasyal dito sa Vietnam. Matapos kaming mamasyal dito sa Marble Cave at Marble Mountain, nagpunta naman kami dito sa aming barangay sa Balok Coconut. Katunog man niya kasi yung barangay namin sa Pilipinas. Balok Coconut ang tawag dito. Para itong ilog or isa talaga itong ilog na napapaligiran ng mga coconut trees. Tapos may sasakyan na hugis bilog, parang kalahating bao ng niyog ganon. Pero malaki ha. Tapos sasakay ka dyan kung gusto mo, tapos iikot-ikot ka nila dyan sa ilog. Ang ganda nila pag masdan, I swear, lalo na kapag ang dami nilang dumadaan. Tapos sabay-sabay pa. Ay, perfect pang reels pag binidyohan mo. Maganda rin magpicture syempre. Tapos hindi man bawal, kahit di ka sumakay, mag-video ka lang, mag-picture ka, wala mang problema sa kanila. Hindi na pala kami sumakay kasi hindi recommended nung nag-advise sa amin. Kasi natry na nila dati daw, parang na-scam lang sila. Tapos may mga nagsabi na rin daw na may mga ganun talagang pangyayari dito. Kaya kung mapapansin ninyo, more on local lang din yung mga sumasakay. Iilan lang yung mga foreigner. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung gusto nyo i-try. Hindi naman siguro lahat may bad experience dito. Di ko naman nila lahat. May iba kasi talaga dito mapagsamantala, lalo na kapag alam nilang foreigner ka. Hindi lang dodoblehin yung presyo, baka times 5 pa ganun. O siya, sige na. Bye-bye Balok Coconut. Nice to meet you. After namin mag-explore sa Danang, dumiretso naman kami dito sa Hoi An, Vietnam. Katabi lang ito ng Danang, sobrang lapit lang. Nasa 45 minutes yung biyahe. Dito pala matatagpuan yung sikat na ancient town ng mga Chinese na na-preserve nila, kaya ganun pa rin yung itsura hanggang ngayon. Ayan tignan nyo pa yung mga tulay. Dito yung may mga maraming boat lantern. Pero mamayang gabi pa yon, hapon kasi kami dumating dito, kaya medyo maliwanag pa. Kabilang pala itong Hoi An Ancient Town sa UNESCO World Heritage. At mafe-feel mo din talaga na parang nasa sinaunang panahon ka kasi wala ka talagang makikitang anumang modernong sasakyan dito kundi mga bangka lang. Bawal na kasi ipasok yung mga modernong sasakyan dito. May antayan talaga sila sa labas. Hindi gaya sa atin, paano mapipreserve yung mga heritage doon na pasyalan, kaya ang dami mang sasakyang nakapark, mga tricycle, van, motor. Kalye Crisologo, diba? Bis na puro kalesa lang makita mo, may mga tricycle, motor na, mga van nakapark. Dapat kasi ibukod nila yung parking ng mga ganun para mas ma-preserve yung culture at yung ambience ng pagiging sinauna talaga. Pagsapit ng gabi, dalawa na lang kaming namamasyal dito kasi yung ibang mga kasama namin, nag-avail sila ng cultural show dito sa Hoi An. Di ako sumama kasi medyo pricey yung bayad, nasa 600k. Almost 1.5 din, pero sulit naman daw talaga. Tapos mas gusto ko din kasi may experience dito yung sasakay ako sa boat, tapos magpapalutan ng papel na may kandila dito sa ilog, tapos magwi-wish, ganon. So ayun, nag-avail kami, 150,000 isang tao. Per head ang bayaran dito, hindi per bangka. Kaya kung maramihan kayo, tawadan nyo. Kung ayaw pumayag, magkanya-kanya na lang kayong bangka, kaya pareho lang naman ang presyo. Ang ganda, ang sarap sa feeling sumakay, tapos ang daming lantern. Kaso medyo mataas lang tong bangka na na-hire namin. Gusto ko sana yung mababa lang, yung maabot mo yung tubig. Pero mas colorful naman ito kasi maraming lantern. Hindi gaya nung bangka na maliit, 2 lantern lang yata yun. Maya't maya, sinindihan na nitong driver namin ng bangka yung mga kandilang nabili namin din sa kanila na kay mamahal man. 100k ba naman ang dalawa, nabenta sa amin yan. Times 5 yung presyo, tapos natawadan na lang namin ng 50k dalawa. Parang times 3 pa rin yung presyo, hindi na kami nakatanggi kasi nga sa kanila kami kumuha ng bangka. Baka mamaya mag-iskandalo pa yung babae pag sa iba kami kumuha ng kandila. Kasi 10k lang po ang presyo niyan sa mga nagbebenta sa gilid-gilid. Dong yung bilangan natin dito, ha? Baka isipin nyo peso. So ayan, nag-wish na lang din ako katulad dun sa wish ni Cara David na sana mategi na lahat ng mga korap sa Pilipinas. Na-enjoy ko naman yung pagsakay dito kasi bagong experience pero parang hindi sulit yung presyo. After namin sumakay sa lantern boat, may nadaanan akong matanda na nagbebenta nung kandila na may papel. 10k dong lang yung benta niya. Actually, halos lahat sila na nagbebenta dito sa gilid-gilid. Tig 10k lang talaga yan. Pagsamantala lang talaga yung kinuhanan namin ng bangka. Kung alam ko lang talaga dito na ako nagpaanod ng kandila kahit 10 pa yung bilhin ko. Pwede rin naman pala kahit di ka na sumakay doon sa bangka-bangka na yan. So bali ang winish ko dyan, same pa rin doon sa nauna para mas effective ba, ganun. May nadaanan pala kami ditong nagbebenta ng coconut sandwich na mayroong peanut butter. Ang sarap as in, nasa 10,000 dong lang yan, around 25 pesos, ganun. Di ko nga lang alam paano nila ginagawa yan, kay crunchy man, tapos may palaman pa na peanut butter tsaka nyug.
Pagkatapos namin dito sa Hoi An Ancient Town, dumiretso naman na kami dito sa kung saan ginaganap yung mga cultural show. Para antayin yung mga kasamahan namin dito na nanood. Marami ding mga magagandang tanawin dito at papicturan. Katulad nitong fountain na tataas lang kapag iboblow mo yung trompeta nang mataas yung pitch mo. Yung cultural show pala nila dito, bawal pala videohan. Kasi preserve nila yung culture. Ayaw nilang i-upload sa Facebook, ganyan. Buti na lang at di ako nag-avail, pero sulit naman daw talaga as in. Kung ano yung nasa teaser ng advertisement nila, ganun na ganun talaga. Bongga kung bongga yung performance at ginastusan din talaga. So ayun, dito na po natatapos ang ating pamamasyal dito sa Hoi An, Vietnam. End of day 6. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Albert Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy. Naibaba pala nila dito yung buwan, tapos ito naman yung curse seal ni Orochimaru nung kalaban niya yung QB.